Good day mga kabombom suplate, hindi na natin kailangan pang pumunta ng personal sa police station dahil sa online pwede na tayo mag-request ng police clearance natin and online na din tayo magbabayad. So ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin yan. First, punta muna tayo sa official website and ito yung official website. So huwag kayo pupunta sa ibang website, dapat ito yung puntahan nyo para hindi kayo may scam or makaklik ng phishing link. So, once na napuntahan na natin yung website ng National Police Clearance, ang gagawin naman natin is kailangan natin mag-login. So, kung nakalimutan niyo yung ginawa nyong account before nung kumuha kayo ng police clearance nyo, pwede naman kayo mag-forgot password dito. But before we can proceed, hanapin muna natin dito yung pinapahanap sa atin. For example, pinapahanap dito yung bed. So, i-click lang natin lahat ng bed dito and i-tap natin yung confirm. Okay? Now, after natin makonfirm na human tayo, dito makikita na natin yung terms and conditions kung saan kailangan natin basahin lahat. Pwede rin naman na hindi na. Check lang natin yung lahat ng box dito and itap nyo lang yung next. So, lahat dapat yan ay ma-check nyo. So, itaas nyo lang or ibaba para makita nyo lahat ng boxes na kailangan nyong i-check. Okay? So, once na okay na lahat at na-check na natin lahat ng terms and conditions, itap natin ulit yung next and makikita natin dito yung validity. 6 months natin pwedeng gamitin yung police clearance natin or 6 months ito valid and ito yung mga valid ID na pwede natin gamitin. So, kailangan nyo maganda ng isang valid ID. Okay? So, once na okay na, itap na natin yung I agree. And dito, ilalagin na nga natin yung ating email saka yung ating password. Once na makapag-login na tayo, makikita natin tong clearance application. And dito, meron nga tayong dalawang pagpipilian, yung renewal with appearance and renewal non-appearance. For this tutorial, ang ating gagawin ngayon ay non-appearance kung saan hindi na natin kailangan pang pumunta ng personal doon sa police station dahil ipiprint na lang natin yung ating police clearance. Pero kung gusto nyo na pumunta doon, meron naman na tayong tutorial niyan, ilalagay ko na lang sa description ng video na to, okay? So, tap na natin renewal non-appearance. At habang loading pa mga kabombom, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you. Dito ay may photo guidelines na din para alam nyo kung ano yung dapat na suotin at kung ano yung mga hindi nyo pwedeng gawin kapag nag-take tayo ng pictures natin, okay? So, yung purpose natin ay general and dito naman sa select police station, hanapin nyo lang yung police station sa inyong lugar. Okay? So, once na mahanap nyo na, ang gagawin natin, tatap natin yung next. And dito nga sa number 2 kung saan upload document na tayo. So tap natin yung browse. Pwede rin naman open camera kung saan pipicture natin yung valid ID natin. So kailangan malinaw yung details dun sa ating ID and malinaw yung lens ng ating camera. Okay? So in my case, i-upload ko na lang. Now dito naman kailangan open camera tayo dahil mismo kailangan selfie kung saan hawak natin ID natin. So, hindi natatanggapin or wala nang option dito para sa may upload photo lang, okay? Once na ma-upload na natin valid ID at nakapagkuha na tayo ng ating selfie, tap na natin yung next and dito, nasa payment method na tayo or select payment option. Tap natin Land Bank of the Philippines. So, don't worry dahil sa dulo ng video na to, papakita ko naman sa inyo na pwede tayong gumamit ng ibang payment method. So, 150, tap lang ulit natin yung next. 150 yung babayadan natin pero depende kung ano yung gagamitin natin. Kapag bangko ata walang additional pero kapag for example GCash or Paymaya mag-a-add tayo ng 50 pesos. Okay? So, tap natin dito yung save appointment. Once matap natin yung save appointment, tatap na natin yung next. Dito makikita natin yung notes or reminders pero pag in-scroll natin pataas, makikita natin yung status natin ay pending. Then swipe lang natin papuntang left or i-desktop site natin para makita natin dito kung saan natin pipindutin etong click here to pay for more payment option. Okay? Kasi kailangan magbayad tayo para makakuha tayo ng clearance. So habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you.
Now, under ng details natin, makikita natin yung payment mode. So, itap lang natin tong arrow para makita natin ibang pwedeng pagpilian. So, dito mababasa nyo, pwede nga tayong gumamit ng GCash, Maya, ShopeePay, GrabPay, and madami pang iba katulad ng PayGate. Okay, so once makapili na tayo, sasagutan naman natin tong CAPTCHA. So, kailangan tama yung ilalagay natin dito sa may pinaka-box. Okay, pero kapag hindi nyo naman makita or maintindihan yung mismong nakasulat dito, pwede naman natin itap i-refresh para mabigyan tayo ng bagong CAPTCHA. Okay, and itap natin box and tap na natin yung continue. Now, magpo-proceed na ako. Tap-tap ko lang yung okay kasi GCash payment nga yung ginamit natin. So, kailangan i-open ko muna din yung GCash ko. Kasi hindi siya mag-o-open dito kapag tinap natin mamaya yung GCash. So, kailangan yung application or yung app ng GCash natin ay naka-open din or naka-login. So, once na matap na natin yung GCash dito, makikita natin yung payment details and makikita rin natin na may additional to na 30 pesos. Okay? So, tap natin lahat ng box and tap natin proceed and tap ulit natin yung okay dito. And hihintayin lang natin ito. And tap ulit natin yung open in GCash para naman mag-connect yung GCash at etong website. Okay? And malapit na tayo matapos, tap na natin yung pay 180 pesos. Take note nga pala mga kabomboms na hindi lahat ay successful makakuha ng online police clearance. Para lang ito sa mga renewal or yung meron na dating police clearance. Pero hindi rin lahat ay magiging successful yung pag-a-apply nila ng online clearance or renewal. Kasi minsan, hindi na save sa police station yung biometrics nyo. So, kapag hindi na save, mag-e-error. Don't worry, hindi naman kayo makakapag-proceed dito sa may payment kung sakaling mag-e-error yung inyong application or request, okay? So, ang magiging choice nyo na lang, mag-set kayo ng appointment. And meron na nga tayong tutorial nyan, ilalagay ko na lang yung link sa may description. Pero kung wala naman kayo nakitang error and successful naman yung pagbabayad nyo, punta lang kayo sa inyong profile and itap nyo dito yung transactions, okay? Once matap natin yung transactions dito, pwede na natin i-download yung ating clearance. Alright, so hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed. At kung may katanungan ka, iwan mo lang yan sa ating comment section. Stay blessed everyone!